At si Jose, who by the apostles was surnamed Barnabas. Sa Tagalog ba yun ay Jose? Jose ba yun? O Joseph? Jose. Yan. No? Surname. Ang ibig sabihin ng Barnabas na ibinansag kay Jose ay the son of consolation. Siya po ay Levita sa country of Cyprus. At siya po ay may land. Sa Tagalog ay bukid. Bukid. Tinatanong ko sa GPT, yung land na farms, ay kinukurik lang ako kung question. Ayaw magbibigay ng kanyang meaning. So, di ko alam kung ang land, bukid, ay 300 square meter lang yon. Sa palagay nyo, 300 square meter lamang pag sinabing farm, bukid. Ako iniwala, malawak yon. No? Actually, kung inyong iti-trace, mga kapatid, siya ay Levites. Kung itutuntunin natin, kung maalaala natin sa Numbers, ang Levites ay walang pamana na ibinigay ang Diyos. Di katulad ng 11 lipi. Ang buhay nila ay sa tabernakulo. Nabubuhay sila sa pamagitan ng tithes and offering and first fruits. Naalala niyo ba yon? Sa mga nagbabasa ng Bible. Pero ang Levites, parang sa panahon ng Egypt, mayroong mga property sila na hindi pinakialman. Kahit noon, kahit priest ng Egypt, hindi pinakialman ni Joseph. May mga property sa batas ng mga Levites, pwedeng bumili ang mga Levita ng property sa Israel o sa 11 lipi. At ako iniwala kung ating ititrace yun, hindi ko na napanahunan, yung land, ay malaki yun. Malaking lupa yun, I believe. Siguro pinakamahina na doon ng 1 hektarya, 2 hektarya. Pero sabi diyan, at si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol, na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Levita tubo sa Chipre. Verse 37. Na may isang bukid. Kami nga sa bukid namin, palayanan lang. Ilan tatay yun? 1 hektaryang mahigit? Okay. Bukid. Ay pinagbili ito. Ipinagbili ito. Ano layunin? Dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. So ang ating pag-uusapan ngayon ay the giving of Barnabas. The giving of Barnabas. What kind of giving? Nagbenta ng bukid. Amen? Ay, kaya ba nabibigatan sa tithes? Mas mabigat yan. Ama? Bukid. Nagbenta ng bukid. Meron pa kayang ganyan? Sabi nga sa inyo, hindi yan intentional na ipasusulat ng Holy Spirit. Kung hindi yan nakakatuwa. Kung hindi yan very challenging. At dinala sa pana ng mga apostoles.
Biyaya ho ba yan? Nakakatuwa, no? Pero iniwala, sa maraming lugar ng kabaptisan, may nag-a-apply pa na yan. Hindi lang natin napapakinggan, hindi lang natin nakikita, pero meron akong alam yan. Meron nga akong napakinggan kay Pastor Hernandez. Isang napakayamang naging Kristiyano. Sabi niya, mas iibigin ko pa uling humiga sa banig kaysa makakita ng mga kaluluwang napapahamak. Nag-support siya sa mga missionaries. Nakatawa si Brother Angel. Alam niyo, ang maganda sa nangangaral ng giving, nagpa-practice din ng giving. Minsan, ang galing lang natin mag-preach sa giving. But we do not practice it. No? Siya, no? Hindi niya kukunin ang kanyang 13-month pay. At ang bonus, nakakahanga din. Amen? Kaya, sabi nga sa inyo sa panalangin ko, hindi ito part ng ating service lang. Meron akong nabaulinigan sa ibang grupo, kaibayo din, pero hindi ko na sabihin kung sino, na don't preach often about giving. Napakapalad nga natin, mga kapatid. We preach almost the whole counsel of God. Tama ba? Anong hindi pa natin napag-usapan, halos? Pagdating sa Panginoong Hesus, lahat ng titulo niya, halos ating napapag-usapan na. Pagdating sa Holy Spirit, napag-uusapan din natin, ay yung mga banda-banda pa riyan. So, ako iniwala na ang iglesyang ito hindi na pwedeng partangan na lagi ang emphasis ay giving. Tayo nag-emphasize lang every, October, November, December. At minsan-minsan napapasadahan. So, nakakatuwa. Bagaman mas nakakatuwa kung tayo yun. No? Minsan, hindi talaga kayang, mahirap gayanin yan. Kasi hindi rin naman basta persona yung mga natututong magbigay. May lalim ang ugat sa Panginoon. Are you with me? Okay. So, yun po ating pag-uusapan. The giving of Barnabas. Siya isang Levita Levita. May lupa talaga yan. Ngayon, siyempre, obvious naman, dito lagi tayo magsisimula. Ang kukunin ko po yung mga tagpo ng talataan ng Biblia na kung saan talagang na-mention si Barnabas sa Book of Acts. At nais kong simulan tayo doon sa 11 verse 22 to 26 kasi pagka tinuntun mo, bagaman ito'y huli sa chapter 4, pero yung daloy ng punto, pwede itong mauna. Kasi ito yung very foundation sa buhay ni Barnabas. Ano yan? Barnabas. Tagalog ay Bernabe. At dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga tainga ng iglesia. Malaking tainga ng iglesia, no? Mga marites din pala, no? At dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga tainga ng iglesia na nasa Jerusalem. At kanilang sinugo si Bernabe hanggang sa Antioquia. Nabanggit ba si Bernabe? Okay. Verse 23. Nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos. Ano pag ikaw'y Kristiyano, namamalas mo ang biyaya ng Diyos. Nadadarangan ka ng biyaya ng Diyos. Pag may pumunta dito na ibang simbahan na kasama natin, ramdam daw nila ang biyaya ng Diyos. Tama?
Pag tayo pumunta din sa ibang simbahan, kita natin yung ginagawa natin, ramdam din natin. Alam mo, ang isang Kristiyano, nakakaramdam talaga ng biyaya ng Diyos sa gawain ng Diyos. Hindi yung wala lang, pumasok at lumabas, wala lang. Hindi ganun ang mga anak ng Diyos. At nagalak. Ang gawain dapat ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, nakakagalak. At kanyang inaralan ng lahat. Palibasa siya'y leader din, matured, Christian. Nasa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Hinamon niya yung church na kanyang pinuntahan, inaralan. Kung maaari mga kapatid, huwag kayong lalayo sa Panginoon. Verse 24. Sapagkat siya'y lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, hindi madaling hindi basta pwedeng gaya-gaya ang giving. Talagang bago tayo makabot sa rurok ng genuinity, pagiging wagas, dalisay, walang sabit na giving, kahit ito yung malaki. May sinasabi. Sapagkat siya'y lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. At maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon. Verse 25, at siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo. Verse 26, yan, itong ating bibigyan ng pansin. Angklo nakatuon kay Bernabe. At nang siya'y kanyang masumpungan, siyang na kanyang sumpungan, si Saulo, na Saulo pa noon, ay kanyang dinila siya sa Antioquia. Doon sila natulog. Sa Antioch. Bakit? Marami doong Antioching. At nangyari, nasa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Ang taluytoy ng usapan, ang konteksto, nakapokus kay Bernabe. At itong Bernabeng ito ang ating pinag-uusapan. The giving of Barnabas, nakapaghandog siya ng isang bukid. Ipinagbili at inihandog. Alam mo ang ugat? Siya'y Christian. Amen? Kabilang siya sa tinawag na mga Kristiyano. Huwag natin ang pababawin ang salitang Kristiyano. Kung itataas natin, ang itaas na binasa, puspos ng pananampalataya, puspos ng Espiritu, siya'y nagbili ng lupa at ibinigay sa paanan ng mga apostoles. Pero, binaybay, sa chapter 11, tinaluytoy ang focus sa kanya hanggang sa dumating sa verse 26. Kasama siya sa mga pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Amen. Ang Kristiyano nagbibigay. Kayo ba'y Kristiyano? Naku po. Tao po. Kayo ba ay Kristiyano? Alam niyo, maganda yung mensahe ni Brother Angel. Naalala niyo ba yan? Ang ating ginagawa ay kapahayagan ng ating relasyon kay Kristo. Ako ay iniwala maging sa pananamit natin. Iti kapahayagan na ating relasyon kay Kristo. Kaya ang babae, hindi dapat mukhang lalaki. Hindi ang ating panatuntulan diyan ay di bawal o ano. Hindi. Ang ugat na yan ay ang gospel. Ang ugat na yan, na kay Kristo ka, kaya ikaw ay gayon. Maging sa love life. Tama ba? Kaya magandang maging sa love life ang patotoo. Kristiyano.
Tama? Bagaman ini-address lang ni Brother Angel yon sa pagtatrabaho, pero malawak ang saklaw nun. Tama? Ako iniwala, kapulaan din sa Kristiyano ang ligawan sa cellphone. Kapulaan din yan. Tama? May ganun ba ang Kristiyano? Sa cellphone nang liligaw? Ako iniwala, kapulaan din yan. Tama? At lalo mang kapulaan, kung ikaw Kristiyano, lahat na iyong niligawan. Kapulaan yan. At lalong malaking kapulaan na hindi ka lang Kristiyano. Ikaw ay nasa front line pa. Tama? Ang ganda ng mensaheng yun. Hindi ko malimutan eh. Bagaman alam ko na yon, pero iba ang dating. Diba tayo na may napakinggan natin yan? Pero iba ang dating. May dating ba sa inyo nung kayo makinugnan? Kaya maging sa paggamit nito, dapat halatang tayo na kay Kristo rin. Sa paggamit nito. Lahat ng may kaugnayan sa ating buhay na kay Kristo, dapat halatang tayo ay Kristiyano. Ay di lalo sa usaping giving. Amen. Tayo talaga ay tao'y mahina. Kailangan laging paalalahanan. Tama? Pero yung mga kapatid, lahat ng may Holy Spirit, mas matinding magpaalala ang Holy Spirit. Hindi tayo tatagal sa mali kung talagang tayo may Holy Spirit. Ang tunay na bantay ng ating buhay ay ang Holy Spirit. Sa mapapansin po natin diyan, the giving of Barnabas is giving of the Christian. Klaro ba? Kaya, alam niyo, magpasalamat na tayo kung tayo nakakapagbigay ng tapat kahit hindi malaki. Basta tapat. Kung hindi mo malaki, basta tapat. Huwag na tayong malulan. Ako, hindi ko kaya si Bernabe. Hindi naman natin para ba igaya si Bernabe. Una, wala naman tayong ganong kalaking lupa. Libag, marami. Huwag ka lang maligo sa hapon. Umaga hanggang hapon. Pansin ko ikta-iktarya. Di ka? Hindi ito hindi ito competition. Hindi ito paliksahan. Ito ay kung ano yung kaya ng anak ng Diyos. Kasi pwedeng mas malaki ang bigay ng mahirap lang kaysa doon sa bigay ng malaki pero hindi naman tapat. Klaro ba? Ang prinsipyo din sa Acts chapter 2. Kunin natin yung prinsipyo dyan sa Acts chapter 2 verse 41. Iyaw nga nagstanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan. At nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Obvious, naligtas yan. Naging Kristiyano yan. Then verse 42, at sila ay nagpanatiling matibay sa turo ng mga apostol. At sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay sa panalangin. So, Kristiyano talaga yan. Then pagdating ng verse 44, at ang lahat ng mga nagsampalataya, walang Kristiyano na hindi mananampalataya, ay nangagkakatipon. At lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Verse 46, 45, tinan nyo ha, may pinagmanahan pala si Bernabe. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari. Lupit, no? At kayamanan. At ipinamahagi sa lahat ayos pa ang kailangan ng bawat isa. Basta mananampalataya, basta Kristiyano, nagbibigay. Tama. Si Sakeo,
Matapos iproklama, matapos pagtibayin ng Panginoong mismo, ang kaligtasan ay dumating sa bahay na ito. Ano sabi agad ni Sakeo? Ano yun? Lahat ng aking goods ay ibabalik ko. At kung ako'y nakasingil man ng labis, ay ibabalik kong makaapat. Bakit? Kasi sinabi ni Kristo, dumating sa tahanang ito ang kaligtasan. Pag talagang ligtas, magbibigay. Tama? Klaro ho ba? Sabi nga sa inyo sakto lang nga hindi ligtas, nagbibigay Kita ko dito mga bisita nag-o-offering din. Kaya magandang sa ating anniversary, kung marami man bisita, magtitira dito ng mga Kristiyano. Bakit? Para sila magsimula ng pupunta din Ay, pag walang nadadala pati bisita. Pag mayroong mapupunta dito sa unahan, napapagaya ang mga bisita. Are you with me? Ang punto ko, sa ganong hindi makadiyos na dahilan, hugot, nagagawa. In fact, sa Bible, ang dami niyan. Sila nga'y gumawa ng mga dakilang gawa. Alam niyo ba ang iglesia ni Cristo ay purusahan doon ang tithes? Diga? Si Kay Buloy, bakit yumaman yon? Matindi ang pag-usap lalo doon. Parang hino-hold up. Pero nagagawa nila yon. Hindi ligtas. Tama ba? At nais ko pang sabihin sa inyo, purihin ang Panginoon sa inyong pagsusumikap, magbigay, ay really salute. Pero wag natin ikalalaki ng puso yan. Wala pa ring utang na loob ang Diyos sa atin. Bakit? Isang pribilehiyo ang magbigay. Bakit? Sabi nga ni David, nagbigay kami ng iyo din naman. Bagaman, we recognize your endeavor, your effort, but please, still be humble before God. No? Salamat, ginagamit ka ng Panginoon. Pero mind you, iingatan mo ang sarili mo. Tayo ay aliping walang kabuluhan. Na? Biyaya at tayo nagagamit ng Diyos. Gano'n na yung pagpapagamit natin sa pagpapagamit ni Kristo sa kanyang buhay, maligtas lang tayo. Sa giving of the Christian. Ang giving of Barnabas ay giving of the Christian. Kaso lang, may gumaya, diga? May gumaya. Eh mga kapatid, ito yun ang giving ay hindi gaya-gaya buntot maya. Ito ay talagang mayroong katotohanan na be-build up, na di-develop sa kanya relationship kay Christ. Ay si Ananias at Sapphira, wala naman, ganun. Kaya ultimo silang mag-asawa ay nag-uusap, kung iyong bubulayin niyo, meron nga nagtatanong mga theologian, si Ananias ba at si Sapphira ay ligtas? Merong isang debatista na sabi, nakatikim ka si Ananias ng kaunting panahon ng kaligtasan. Walang ganong turo. Ang kaligtasan ay hindi natitikman sa kaunting panahon. Pero alam niyo ba, hindi masettled ang maraming theologian kung ligtas ang mag-asawa, si Ananias at Sapphira. Yan talagang masinsing pag-aaral. Pero ano na lang ating iniisip dito, mga kapatid? Ang pagbibigay ay bukal sa kalooban. Hindi out of envy, out of jealousy. Kasi gano'n na nangyari. Kung kaya mo, kaya ko rin yan. Pero hindi nga kaya. Hindi nga kaya. At kung i-apply natin ito,
May mga pagkakataon din tayo ay napapabilis. Mas magandang ipinag-pray. Tama? Ano punto ko? Halimbawa, malapit na ang anniversary. Yeah. Magkano kulang pa natin? Ako iniwala, mahuhusto natin yan. Amen? Nasa 50 ba yun? Nasa 50 pa? Kaya yan. Hinahamon ko po yung mga wala pang commitment. Mag-commit po tayo. Halimbawa, nag-commit. Akin ang isang baboy. Wow, what a sound. Praise the Lord. Di kaganda. Ay nung mapakinggang 5 na, 7 na, ay marami na pala. Di ko na ibibigay yung akin. Kaysa gay magkasampo, sinabi mo yun sa Panginoon. Tama ba? Pag sinabi mo sa Panginoon, sinabi mo. Hindi, ay, ang dami pala nagbigay. Hindi ko na ibibigay yung akin. Di, ikaw nga ay para-barabay. Para-barabay ka lang. Ay kahit gay lahat ay nagbigay ng tigigisa. Ay basta kayo nagsabing iyo ang isa. Are you with me? Kaya mga kapatid, alam mo, ang giving yan ay testingan ng maraming virtues sa ating buhay. Are you with me? Kaya kung tayo nangako, ating tuparin. At wag tayong dumahilan na kung ano nung tahi-tahi pag hindi natin magagawa. Are you with me? Ay, madami na naman nagbibigay. Kung pa ibibigay sa... kahit gaya magbigay ang lahat. May sinabi kang iyo Bit mo papakialman ang sinabi ng iba, ay meron kang iyong sinabi. Tama ho ba yan? Kung meron kang iyong sinabi, bit ka maapektuhan ang sinabi ng iba. Para nung sinabi ng Diyos kay Pedro, Pedro, pakain mo ang tupa, ganito, ganito. Ay nakitang si John de Bilab, nakahipig sa sinapuan ng Panginoon. Ay Panginoon, ano man ginagawa ng taong yan? Sabi ng Panginoon, gawin mo pinag-uutos ko sa iyo. Ako ang bahala din eh. Tama ba? Ayun eh. Naintindihan niyo ba yan? Huwag kang maapektuhan ng sinabi ng iba kung meron kang sinabing iyo. Bakit? Tayo ay tatayo sa ating sinabi, hindi sa sinabi ng iba. Dahil ang usaping giving, hindi katulad ni Anania at Sapphira, gaya-gaya, buntot maya. Giving of the Christian. The Barnabas giving is giving of the Christians. Not only that, verse 32 to 37, chapter 4. At ang karamihan ng mga nagsisisampalataya, ay nangagkaisa. Ang puso, kanya the word puso. Saan ba ginagamit ang puso? Sa love. Tama? At kalwa, at sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Verse 33. At pinatutotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus. Wow, amen. Yung pala, kaya sabi ko siya, ang root nito'y kay Jesus eh. Ang root talaga nito. You are being related to the Lord Jesus Christ. You have your relationship with Jesus. At dakilang biyaya ang sumakanilang lahat. Verse 34. Sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila. Yun po naman ang intention eh. Palibhasa'y ipinagbili ng lahat ng may mga lupa. Hindi lang pala yan. Sa Acts chapter 2. Hindi lang pala yan si Bernabe. Bakit? Papasin po natin yung salitang puso sa verse 32.
Palaybasay ipinagbili ng lahat ng may mga lupa ang mga bahay. O mga bahay ang mga ito. Ulit nga. Palaybasay ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. And then, sundan po natin. Hanggang 37 yan. At ang mga ito inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Pagrespeto sa mga apostol. At ipinamamahagi sa bawat isa. Ayon sa kinakailangan ng sinuman. Puso, ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa pangailangan ng sinuman. So, puso ang lumalanta dito ay malasakit. Pagmamahal, verse 36. At si Jose, yan, dumating kay Jose, na pinamagatang Bernabe ng mga apostol, na kung liliwanagin ay anak ng mga pangaral, isang Levita, tubo sa Chipre. Verse 37, na may isang bukid, at ipinagbili ito, at dinila ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. So, si Ananias nagkamali dahil ginaya si Bernabe. Pero alam natin na si Bernabe, kung tutusin, hindi naman siya palang unang gumawa. So, ibig sabihin, hindi siya gumaya. May puso talaga siya. Amen? Kasi, bago dumating na si Bernabe ay magbili, sa verse 32 pa lang, may mga nauna. Ang lalo sa chapter 2, may nauna na doon. Nagbinta ng kanilang mga ari-arian. Therefore, bagaman humanly speaking, parang nanggaya si Bernabe, pero sa totoo na, hindi siya pinatay ng Diyos, katulad ni Ananias, Sapphira. Bakit? Ang kay Bernabe ay puso. Are you with me? May pag-ibig talaga. Amen. So the giving of Barnabas, not only giving of the Christian, but giving of the concern. Alam niyo po, pag may pag-ibig talaga, magbibigay. Di ba? Oo. At saka pag malaki ang pag-ibig, lalong malaki ang ibibigay. Kalay may lupa. Amen. Talagang grabe, no? Kaya, wag na tayong matisod, hindi ka kaninang usapin ng giving. Impact, mga kapatid. Kaya tayo buhay pa hanggang ngayon dahil ng giving. Binibigyan pa niya tayo ng hangin. Binibigyan pa niya tayo ng buhay. Lahat ay nabubuhay sa giving. At yan ay giving ng Panginoon. Are you with me? So, si Ananias at Sapphira, problema ng gaya. Pero mind you, nais kong sabihin sa inyo, idiin sa inyo sa bulay, na hindi naman pala si Bernabe ang nauna ding magtimbenta ng lupa. Verse 32, chapter 4. Then Acts chapter 2, verse 44 and 45, nakita natin, nagbenta na. So, parang lalabas na ng gaya, pero ba't hindi pinatay? Ba si Ananias sa Sapphira ay pinatay? Out of envy. But Barnabe is out of concern. May puso. Kaya nananalo ang gilas. Puso! Di kaya? Panalo sa Guam. Ang Ginebra, puso, talo. Kung sa sports, dinadala ang puso, di lalo sa giving. Tama ho ba? Amen. Kaya tayo magbibigay, hindi dahil nakatoka ka. Hindi dahil ikaw na lang yung susun para sa ano, o ikaw magkano, o ako magkano, kung nakakayong wala. No? Sana puso. Amen. Tingnan po natin 2 Corinthians 8 verse 8. 2 Corinthians 8 verse 8. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos. Kaya mga kapatid, mahirap yung, I believe,
giving is more than command. Worship is more than command. Reading the Bible is more than command. Praying is more than command. Dapat ito'y kusa. Dapat ito'y nanggagaling sa puso. Bakit? Lahat ng ligtas ay may bagong puso na galing sa Diyos. At yun ay tinitirahan ng banal na Espiritu. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba. Tinutukoy ni Macedonia. Ang kinakausap niya ay Corinto, pero kanyang hinuhugutan ng challenge, ng example, living example, ang Macedonia. Hindi sa kayo inuutusan ko, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba. Ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. So, ang giving ay katapatan ng pag-ibig. It involves concern, love. Mahal pa ba natin ang Panginoon? Amen? Yan lang ang problema. Huwag nating hayaang tayo manglamig sa Panginoon. Dahil, sabi nga ingatan niyo ang inyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. 9 verse 7. 9 verse 7. 2 Corinthians. 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya. Puso uli. Yan si Bernabe may puso. Ang Macedonia may puso. Lahat ng nirecognize ng Panginoong Sus, ng Diyos sa Bible about giving, may puso. Tingnan niyo mo yung walang puso. Anong sabi ng walang puso? Anong layunin ng pag-aksayang ito? Nabasa niyo ba yan? Nang magbasag na ng pabango, mamahaling pabango, at ikinuskos sa paa ng Panginoong Sus, may dumiha, may umimik. Ano ang layunin ng pag-aksayang ito? Sino yan? Si Judas. Sa kanya, ang mag-alay kay Kristo'y pag-aaksaya. Are you with me? Pero sabi ng Panginoon, napakaganda ng ginawa ng babaeng ito sapagkat every time na ipangaral ang Ebanghelyo ay mababanggit ang kanyang ginawa. Ito, nabanggit na naman natin. Amen? Well, giving of the Christian, giving of the concern. Ganun ho ba tayo kung magbigay? Mahirap hindi magbigay ang nagmamahal. Mahirap. Nakapagbibigay nga yung hindi umiibig, ay di lalong napakahirap hindi magbigay na nagmamahal. Yun lang ating tanong. At alam niyo ba mga kapatid, nakakahiya kung hindi natin mahal ang Panginoon. Una, may bagong puso tayo para hindi magmahal sa Diyos. Tama? At may banal na Espiritu tayo. Bakit? Sabi ng Bible, nabubuhos ang pag-ibig sa pamagitan ng banal na Espiritu. Mahirap hindi mahalin ng Diyos. Una, may bagong puso tayo. Pandalawa, may nakatirang Holy Spirit. At ang sabi pa, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. At saka nakakahiya, bakit? Lahat naman ay sa Kanya, tapos hindi tayo marunong magmahal sa Kanya. Tama? Ako hiniwala ang pag-ibig hindi laging emosyon. Yang emosyon nawawala. Kahit pa sa love life. Kaya kayo mga young people, kayo makinig. Hindi nga pat nag-heart-heart ang iyong mata, in love ka. Maintindihan pag walang maisaing. Ayan, love life ninyo, idaan nyo sa panahon. At idaan nyo sa Panginoon. Idaan nyo rin sa lingkod ng Panginoon. Huwag sa cellphone.
Naintindihan nyo ngayon? Magbigay ang bawat isa ayon sa pinisya ng kanyang puso. Yan po ang banat naman ng dating daan. Ano ba ibig sabihin? As he purposed in his heart. Parang kay Daniel. Pinasyahan na nila sa kanilang puso na hindi talaga sila kakain ng inihanda, ng pagkain ng hari ng Babylon. Ano ibig sabihin? Pinalano na. Nakalagay ng kanilang loob. Hindi ang idea, ito lang ang pasyon ng puso kay Beching ko. Yan ang padali ng mga dating daan. Ang idea diyan, meron na ka ng nakaalatad na yon. Nakapanukala na, ito yung test, itong offering ko, itong first fruits. Nakaplano na yon, hindi na magagalaw yon. Paano gagawin? Huwag mabigat sa loob. Huwag mabigat sa loob. Huwag manghihinayang, pambira. 3 bigas na ito. Bari yung pinsan ko. Gusto kong sumimba. Wala nang makakaon sa akin. Tinawagan ko yung, kita kong dumayo si Kuya Maldong, masakay naman ako hanggang Vergara. Habang natakbo may pasahero, yun. Sa na yun Hanggat may nadadaan ng pasahero, yun. Di 12 na Asa malalas ako. Parang, kung hindi ko dahil, marami na siyang, masama pala yung lasang yung, magkakawang gawa ka rin laang ay meron ka pang gayong himutok. Tama? Ganyan din naman, magbibigay ka rin laang sa Diyos Bet may himutok pa? Hindi naman iyo yan. Ay kumpara mo naman ang ibinigay mo sa ibinibigay ng iba. Ay masaya sila. Tama ba? Ayaw ng Diyos at tayo magbibigay ng masama loob. Bakit? Ay kung ang Diyos ang mag-a-apply na yun sa atin, sa makasalanan natin ito, bibigyan ko pa. Ay araw-araw kita ng Diyos ang ating buhay. Kung may dapat nasaltek, dapat Diyos yun. Dapat Diyos yun. Subaybay ng Diyos ang bawat segundo ng ating buhay. Sa totoo na, yung ikaw ipagpalain, pag ikaw may bait sa Diyos, nakakahiya. Maging ang kabutihan ng Diyos ay nag-aakay sa atin sa pagsisisi, hindi sa pagyayabang. Ang kabutihan ng Diyos ay mag-aakay sa atin sa pagsisisi, hindi sa pagyayabang. Bakit? Alam naman natin, hindi tayo deserving. Hindi. Are you with me? Pero huwag mabigat sa loob. O dahil sa kailangan, hindi rin dahil sa kailangan. Sabi di magbigay, sabi Hindi. Ang gusto ng Diyos, nagbibigay ng masaya. Kasi may puso Di nga? Yung iba nga'y bawal pa ang love life Nagawa ng paraan magnakaw ng may mangga. At magbebenta, ibibigay lang sa crush. Hindi mo na tinatanong kung nakamagkano ang nakaw. Ang mahalagay may naibigay. Tama ba? Bigang nga ng pag-ibig. Tama ba? Pag-ibig. Pagnasok sa buhay ay anong ligalig. Kaya ang Panginoon, ang mahalin niya tayo minahal out of His sovereign pleasure, love. Hindi niya tayo inibig dahil tayo kaibig-ibig. Minahal niya tayo dahil tayo kanyang minahal. Hindi siya pikit matang tayo minahal. Pinatunayan niya yan ng ibigay ang kanyang buhay. Kaya mga kapatid, huwag naman tayong itong bigat na kung ano-ano pinagdididiha. Ang masama pa niya, nang babaoy pa later on. Huwag kayong mambabaoy. Hindi maganda yan. Kung hindi ko dahil, alaoy naman. Kayo naniniwala pa sa chismis. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Hindi magandang pagkatao yung nambabaoy. Kung bauyin ka ng Diyos, anong tira sa'yo? Tama? Okay, number 3. The giving of Barnabas. Not only giving of the Christian, giving of the concern
Pansinin po natin sa verse 36 and 37. At si Jose, na pinamagatang Bernabe ng mga apostol. Ano ibig sabihin ng Bernabe? Kung liliwanagin ni anak. Mas maganda sa English. Sa English. Tingnan niyo po. And Joses, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted, the son of consolation. Tingnan ko po yung salitang consolation. Halos may related sa parakletos. Ano ba yung parakletos? Kanino ginamit yon? Sa Holy Spirit. Pag sinabing consolation, yan po yung related sa salitang comfort. Encouragement, solace, that which affords comfort or refreshment. So, number 3, the giving of Barnabas is not only giving of the Christian, giving of the concern, but also giving of the comforter. Si Bernabe ay consolation. Siya ay encouragement, siya ay represser, encourager. Ayun eh. Kaya ba iniwala, napakalaking encouragement ang giver? Sa simbahang ito, kahit hindi man tayo kasing yaman ng marami, kung ano man ang kaya natin, basta ginagawa nating may pagtatapat, kahit tayo nahihirapan na, pero ginagawa pa na rin may pagtatapat, you are such an encouragement. Amen? Isa kang kagalakan. Isa kang malaking kaaliwan. Si Bernabe po ay tinawag na Barnabas, which is being interpreted the son of consolation. From the Greek word na paraklesis. Paraklesis. Ibig sabihin, encouragement, comfort, solace, that which affords comfort or refreshment. Ang Kristiyano po, ang mapagbigay pala'y isang malaking kaaliwan. Amen? Are you one of repressors dito sa simbahan? Tayo ba'y nagbibigay? Imagine, nagbigay ng isang lupa. Kaya nga yung iba, sa halip na ma-encourage, na inggit. Alam mo kapatid, wag ho tayo maiinggit sa mga giver. Espiritu yan ni Bernabe. Wag nating hilahaing pababa ang nagsisikap. Dahil natawag na sasapawan tayo. Hindi tama ganon. Anong nangyayari? Kita ng Diyos yan eh. Yung naiinggit, sila ang nadadali ng Panginoon. Kaya mga kapatid, may encourage magpasalamat tayo, may mga giver. Ma-challenge lang tayo, wag natin silang hilahin pababa. Tama? Wag natin silang sisiraan. Wag natin silang kaiinggitan. Dapat sila'y represser. Dapat sila'y comfort sa atin. Kaaliwan sa atin. Ako hindi naiinggit. Pag nakikita ko si Joseph at si Ibe, ako'y nalulusaw. Hindi ako naiinggit, ako'y hamon na hamon. Ang may tamang kukote, hindi dapat naiinggit sa ginagawang pagtatapat ng iba. Nahahamon tayo. Tama ba? Ang hirap na yan. Para lang pagtakluban mo yung hindi mo kayang gawin, pupulaan mo yung gumagawa ng tama. Sala yun. Sala yun. Huwag mong pupulaan ang gumagawa ng tama dahil hindi mo lang magawa.
huwag kang magtaklob ng iyong mali sa paninira ng iba. Tama ba? Dapat sila'y comfort. Aba, imagine naman, gumawa. Ay, di ba? Kaya sabi nga sa inyo, puso ito eh. Bakit? May naunang gumawa sa chapter 2, sa chapter 4. Pero siya nagbigay din. Hindi siya gaya-gaya, hindi siya nainggit doon. Kung sabihin natin inggit, pwede din namang divine inggit. Pwede din namang holy inggit. Pero hindi naman talaga inggit eh. Conviction. Conviction. Tama ba? Oo. Kaya sa trabaho yan, nangyayari yan eh. Ano? Sa mga trabahador. Halimbawa, may napopromote. Di nga, siguro sip-sip ito. Siguro sip-sip ito. Ari, babantayan ko. Sino gang gumawa na yon? Sa Bible, gano'n eh, di ka? Si Daniel. Daniel, nabasa niyo ba si Daniel? Kinainggitan siya. Kaya nga nilagay siya sa yungib ng leon. Dahil naglagay ng batas na sino man tumawag sa ibang Diyos ng Babylon ay lalagay sa yungib ng leon. Pero si Daniel, palibasa itapat sa Diyos, hindi siya natakot. Binuksan pa nga ang bintana at nanalangin. Yung mga sip-sip, isinumbong. At dahil nasabi na Nabucodonosor, ang sinabi ng hari ay sinabi ng hari. Ang sinabi ng hari ay hindi pwedeng mabali. Malabag man sa loob ni Nabucodonosor, inilagay sa yungib ng leon si Daniel. At alam niyo ba sabi pa totoo? Dahil sa pagmamahal ng hari kay Daniel, hindi halos nakatulog ang hari. Tama? At nung mag-umaga na, tinawagan niya. Sabi doon, medyo ang kanyang tinig ay parang hindi buo. Basag. Daniel, lingkod ng Diyos, buhay ka ba? Sumagot si Daniel. Yes, hari. Ang 3 leon, ang isa'y aking inunan, ang 2 ginawa kong dantayan. Hindi man lang siya na pero yung mga sipsep na gusto sumira sa kanya, inilalagay pala sa bunganga. Anong tawag doon? Nilalapa na ng leon. Ay mga kapatid, hindi maganda yung inggit. Lalapain tayo ni Satanas. Amen? Gumawa tayo ng ating kaya, purihin ang Panginoon sa gumagawa ng hindi natin kaya. Kung ako'y mainggitin, di ako'y maiinggit na kay Henry. Ang talino niya eh. Ako'y hindi. Siyempre, iba ang kaloob niya at iba ang kaloob sa akin. Iba si Pablo, iba si Pedro, iba si Santiago. Hindi pwedeng pari-parihong Pedro. Hindi pari-parihong Pablo. Ang matured, naiintindihan mo ng Diyos ay may kanya-kanyang kaloob sa bawat isa. Sa katawan, hindi puro mata. Pwede bang mainggit ang mata dahil siya ay mata at hindi siya ilong? Ay, kung ako mga ilong, hindi talaga ako mainggit. Diga? Ang paa hindi pwedeng mainggit sa kamay. Ang mahalaga, pari-pariho kayong kabuuan ng isang katawan. Kaya yung giver, wag natin kainggitan. Ipag-pray natin sila na lalong magtapat sa Diyos. At ating gayanin. Kung hindi man sa amount, at least sa pagtatapat. Ganon dapat ang mentalidad. Be matured. Be matured. Alam mo, kailangan lang talaga naman ay maturity eh. Maturity. Alam mo kung tayo matured, magtitiis tayo, magagalak tayo, maikigalak tayo sa nagagalak, maikilungkot tayo sa mga nalulungkot, maikisiphayo tayo sa mga nasisiphayo. Bakit? Matured ka. I do hope, naiintindihan niyo po yung ibig sabihin. Isang malaking encouragement ang giver sa church. In fact, si Pablo, nung bago siya ay nakakilala, hindi siya basta matanggap ng church. Ba't niyo papapasukin yan? Yan ang umuubos ng ating mga kasamahan. Pero sinong dumali? Si Bernabe. Huwag kayong matakot. Uubusin lang naman tayo nito. Kinuha niya. Isa-isay mo nga, Saulo, ang nangyari sa iyo. Ikinuwento niya kung paano siya nakakilala sa Panginoon. Malaking encouragement si Bernabe sa buhay ni Saulo. Dapat tayo encouragement sa isa't isa. Alam niyo paano mangyayari yan?
Dapat tayo ay lumabong sa kapangyarihan ng bunga ng Banal na Espiritu ang pag-ibig. Pag-ibig. Are you with me? Kaya may hamon sa isa't isa. Amen. Alam mo, pag nakikita kita, parang ayaw na kitang makita. Kristiyano. Tapos, pupunta kayo pareho sa langit. Baka pag kayo nasa langit na eh. O doon kasi taas ako din sa baba. Walang ganon na matured. Maraming umaway sa akin. Pero salamat, hindi ako naaaway. Alam mo, awayin ka na, wag lang ikaw nang aaway. Tama ba? Alam mo kung bakit tayo kumang-away? Ano magagawa ko? Pag ako tinakbuhan niya, ako makakahabol pa. Wala. Ay, minsan tayo, kaya tayo nayabang, may magagawa tayo eh. Pride yan. May patutunayan. May gustong patunayan. That's pride. Pero kung ikay lumpo, ay wag ko, maghahanap ka pa ng kalaban. Sabi nga nung kami nagdidebate, hindi ko na nasabihin yung pangalan, talagang pandikdikan kami. Eh siyempre, kahit naman ako hindi nakakatayo, mayroon akong tinatayuan. Eh inawat kami ni Pastor, pag ikaw kinasuntok niya, ano kang malagawa mo pa? Inisip ko naman, darating ka naman kami doon, Pastor. Hindi naman. Gusto ko lang patunayan yung aking sinasabi. Alam mo, nung sabihin ni Pastor yun ako UPA. Ako nung kay bata, parang kung jacket yan. Kaya kong lumakad sa pamagitan ng aking kamay. Di ako, dahil maarunong ako'y pasikat na. Ay tumayo ko ko, kaya mo gahanggar na eh. Kaya mo ga nakagaya. Nakatayo. Napaisip ako Nakakalakad lang ako ng kamay na ayong paa para nagyayabang na. Yung pala naman, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng nakakalakad. Minsan tayo ganyan. Dahil iniisip natin, kaya ko ito. Parang alam mo ang lahat. Pride yan. Amen? Kaya pag hindi ka blessing sa isa't isa, something wrong. Something wrong. We need to humble down ourselves. Si Kristo ngayon nagpakababa, sino pa naman tayo? Amen? Siya ay pagpapala sa buhay ni Pablo. Sa 15 verse 3 ng Acts, 15 verse 3. Isang malaking encouragement ang giver sa church. Isang malaking encouragement sa buhay ni Pablo. Then 15 verse 3, sila nga, palibhasa'y inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay, ay tinahak ang Phoenicia at Samaria, na isinasaysay ang pagbabalik loob ng mga hintil, at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Ang konteksto niyan ay si Bernabe pa rin. Tignan nyo ha? Sabi, at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Kaganda yun. Amen? Na ikaw ay kagalakan sa mga kapatid. Talagang ito ay giving up the comforter. Ito ay giving up the refresher, encourager. Hindi lang siya pagpapala sa church dahil ng pagiging giver. Siya'y marunong din mag-encourage kay Pablo. Huwag kang mag-alala. At siya po ay naging kagalakan din sa lahat ng mga kapatid. Amen? Sana tayo habang natagal, kagalakan tayo ng maraming mga kapatid. Para yung isang pastor ang kausap ko. Sila nga ang electionist. Bakit? Ay selective ng paikitunguhan. Di parang sila ang electionist. Bakit? Ay namimili lang sila na paikisama. Samantalang tayo, lahat walang masamang tinapay. Basta nagsasabing ligtas. Tama? Actually, nasupport tayo sa mga householder. Pero mayroon akong kilala na tinakwil ang kanyang pagiging kapatid dahil siya'y link
sa election. Sa electionist. Inalsan ng, magkano mami? 10,000 support. Inalsan. Lalo nang siya po ay mga tuwiran, binuklat nila ang kanilang doctrinal statement. Yun talagang origin ng pastor na yon ay gracer. Pero alam niyo ba, hindi nagbago ang kanyang attitude sa nagtakwil sa kanya. At marami din siyang sinusuportahan na mga hindi gracer. Tayo ganun din. Bakit? Kapag ikaw ay ayos, ikaw dapat ay kagalakan sa mga kapatid. Amen? Kung ikay gumagawa ng tama at hindi pa rin sila natutuwa, wala tayong magagawa. Tama? At least, nagsisikap tayo. Hindi natin problema yon. Tama? Then, isa siyang malaking encouragement sa buhay ni John Mark. Kilala niyo ba si John Mark? Nung siya ay kasama ni Pablo at ni Bernabe, nung dumating sila sa Phrygia, na homesick. Umuwing pabalik si John Mark. At nung sila'y pasyang magbibisitation uli, saan lang pinuntahan? Balak uling isama ni Bernabe si John Mark. Ay ayaw ni Pablo. Ito si Pablo ay masyadong espiritual. Ayaw ko sa mga naurong. O di, alam mo ang kumuha kay John Mark? Si Bernabe. Talagang ito yung son of consolation. Ano? Yung tapon mo, sambot ko. Pero later on, na-realize din naman ni Pablo na mapapakinabangan itong si Bernabe. Sa sulat yon. Anong aklat yon? 2 Timothy ba yun? 1 Timothy? 2 Timothy yata. Ibig sabihin, kaya, are you there? Giving. Ang giving of Barnabas, ito po ay the giving of the Christian, giving of the concerned, giving of the comforter, and finally, 15 verse 25 and 26. 15, 25, and 26. At minagaling namin nang mapagkaisahan na magsihirang ng mga lalaki. Yan. At suguin sila sa inyo na kasama ng aming minamahal na si Bernabe at si Pablo. Magkasama sino? Si Bernabe at si Pablo. Nabanggit ba si Bernabe? Na mga lalaking nangag sa panganib ng kanilang mga buhay. Alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo, pagsimba dito, wala namang natutok ng armalay. Yan ang problema. Amen? Tayo naman sa paglilingkod din talagang napasa panganib na. That is the giving of the committed. Amen? Na mga lalaking nangag sa panganib ng kanilang mga buhay, alang-alang. Yung pagka namang lupa ang hindi kayang ibigay ni Bernabe, buhay ngay kaya niyang isa panganib, alang-alang kay Kristo. Tama? Ang babae daw, pag nakuha mo ang puso niya, kuha mo na ang lahat sa kanya, pati apelyido. Amen? Kaya pag naibigay mo ang buhay mo, ano pa kaya ang hindi mo kayang ibigay sa Diyos? Kaya pala ang Macedonian Church ay nakapagbibigay sa kabila ng napakatinding hirap at trials sapagkat ibinigay muna nila ang kanilang sarili.
Amen? Kapag naibigay mo ang buhay mo, alin pang hindi mo kayang ibigay? Tama ba? At hindi lugi. Bakit? Kalugihan ba ang ibigay kay Jesus ang iyong buhay? Bakit? Una, hindi man iyo yan. At saka imagine, nung pumunta dito si Pastor Hernandez, Pastor Tan, dahil maraming nagbabagsakan ng mga pastor, kung ano-anong mga nababalita. Sinabi ni Pastor Tan kay Pastor Hernandez, don't worry, kilala ko si Cesar. You are in the good hand. You are in the good hand. Sabi ni Pastor Tan kay Pastor Hernandez, kayong mga Alipores dito sa Batangas, mapalad kayo, may Pastor Hernandez. Dahil kilala ko siya, you are in the good hand. Sinabi ni Pastor Tan, you are in the good hand. Sa ilalim ni Pastor Hernandez. Mga kapatid, maglingkod ka kay Kristo, you are in the good hand. Mga kapatid, hindi tayo napasama na tayo ay nagbibigay. Hindi ho tayo napasama. We are in the good hand. Amen? Kaya ang unang ibigay mo ay ang iyong buhay. Paano? Una, dapat ibigay mo ang iyong buhay na si Kristo lang ang iyong tagapagligtas. Walang ibang magliligtas ng iyong buhay kundi si Jesus lang. Ang tinutukoy natin kaligtasan ay hindi yung ligtas kung may bigas at kung walay manigas. Hindi yan. Magpakadami-dami ng bigas na yung kakainin, mamamatay ka pa rin. Pero paano kung mamatay ka? Tiyak mo bang palangit ka? Tiyak mo bang palangit ka pag namatay ka? Ay kahit pa may kabang-kabang bigas, hindi kayang duktungan ng 100 taon ng bigas ang iyong buhay. Minsan sa dami pa nga ng bigas, lalo kang nadali. Bakit? Diabetic. Naparami ang sugar. Ngayon, ang tanong ko, kung ikaw ay mamatay ngayon, tiyak mo bang ikipalangit ang punta? Kung meron ditong hindi tiyak na palangit, ibigay mo ang iyong buhay sa kamay ni Jesus. You are in the good hand. So yung ating Krisyanong usapan, Krisyano ka na, huwag tayo magatubili, huwag tayo magkalinlangan, huwag tayo maging hesitant sa giving. We are in the good hand. Si Bernabe, kayang ibigay, isa panganib ang kanyang buhay, yung pagganamang magbigay ng lupa. Klaro ba? Kaya sana hindi ho tayo kumbaga inspired magbigay, hamon-hamon magbigay dahil pinag-uusapan natin ito. Kahit sa mga panahon hindi natin ito pinag-uusapan. Given na tayo Christian, concerned, comforter, at committed, dapat tayo magbigay. Tayo pa mag-pray.